Ang bayan ng Goa ay matatagpuan sa distrito ng Partido, sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ay binubuo ng 34 na mga barangay at may populasyon na 63,038. Ang 10 barangay ay nasa poblasyon area kung saan matatagpuan ang sentro ng edukasyon at komersyo, at ang natitira ay itinuturing na mga upland barangays. Dahil ang karamihan sa mga sityo ay matatagpuan sa bulubundukin at malalayong lugar ng Goa, hindi nila masyadong maramdaman ang tulong ng gobyerno. Kaya naman, ang administrasyon ni Mayor Marcel Pan ay naglunsad ng isang programa na naglalayong maiabot ang mga serbisyo ng lokal na gobyerno sa lahat ng mga Goaenyos na nasa malalayong lugar. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga department heads at sa pagsang-ayon ng Sangguniang Bayan, nabuo ang Municipal Ordinance No. 278 o ang TUCAD program na nangangahulugang Tracking to Unlock Community Ailments and Difficulties. Naisipan namin ilunsad ito nung minsang isinadjust ito ng aming municipal engineer, si Engineer Ronnie Alarcon. Nung minsang pumunta ako sa bahay nila nung namatay yung nanay niya, na-discuss niya sa akin yung tungkol sa deep dive ng Department of Health. Kaya lang yung program na yun, talagang nakatutok lang po yun sa mga health issues. So, ang ginawa namin, nung nag-usap kami, sabi namin, palawakin namin yun para maisama na rin yung mga ibang mga concerns. Kung yung experience namin sa Swilig is deep dive, pababa siya para abutin mo yung mga nasa ilalim na mamamayan. Yung TUCAD naman po, paakyat. It signifies po na yung mga mamamayan ng Goa is mataas po ang tingin ng LGU Goa sa kanila. Yung T is trekking. Alam naman natin yung trekking, di ba? Maglalakad tayo papunta sa magagandang tanawin para sa tourism. To unlock, para mabuksan natin yung mga kahirapan na nandun sa komunidad, yung mga ailments, kahirapan sa buhay. Paano ba natin sila maa-unlock, mabubuksan natin? Kasi kung hindi natin nakikita yung problema, hindi tayo makakatulong. Kailangan talaga pumunta tayo dun sa taas, sa ground zero, para makita natin na ano ba talaga yung tunay na kalagayan nila. So, sinasabay natin yung tourism activities at saka yung community service para matulungan natin yung the poorest of the poor. Tuwing Biyernes, ang pangkat ng mga trekkers na binubuo ng mga municipal officials, department heads at mga volunteers mula sa private at civic organizations ay sumasama sa paglalakbay. Tinatahak ang matarik at madudulas na mga daang paakyat. Kailangan ding lusungin ang mga ilog. Makikita mo sa mukha nila ang pagod, pero di ito naging hadlang upang maabot ang misyon na personal na maiabot ang tulong sa mga nangangailangan. Eye-opener po ito, hindi lang po sa amin, kundi sa mga nakakita ng ginagawa namin, especially din sa mga taong pinupuntahan po namin. Kasi sobrang talaga sila natuwa dahil nakarating sa kanila yung service, may nakarating sa kanilang mga nurse na magbibigay ng health services. Anong unang akyat po namin, nakita talaga namin yung mga pagkukulang ng ating gobyerno. Ako po, I must admit, nakatatlong terms ako noong 1998 at 2007. Yung mga lugar na yun, hindi ko napuntahan yun. Pero nung nakita namin yung sitwasyon nila, ano ba yung mga kinakailangan dun sa mga lugar na yun, at natugon na namin yung mga pangangailangan nila, yung makikita mo sa mukha ng mga recipients natin, yung po ang talagang masasabi natin priceless. Walang amount na pwede mong maitumbas dun sa nakikita mong saya sa mukha po ng mga recipients. Simula noong Pebrero nitong taong 2020, ang grupo ng TUCAD ay nakapagtanim na ng humigit kumulang 1,000 iba't ibang klase ng punong kahoy sa mga bulubunduking sityo ng barangay. Humigit kumulang 300 na mga bahay na nakabitan nila ng solar power lights. Nakapamahagi na rin ang RHU ng Goa ng mga gamot, vitamins, mga libreng check-up at pagbabakuna. Mga learning modules naman ang ipinamahagi ng DepEd
bilang suporta sa LGU's Zero Dropout Program at mga food packs mula sa DSWD. Bukod pa sa mga libreng gupit, pagkain, damit at mga tsinelas na ibinibigay ng mga volunteers at private organization. Manyan, kung gusto mong rin sa mga bumbida, ini po sa taas rin yun, haring mo. Haring one po rin sa taas. May ilaw ka nagmas kusina. Salamat po sa tabang ni Mayor, tapos sa kabas pong magkariba. Salamat, nakula ko pang papasalamat po, natabangan po kami. Araw po, kain mayo po akong kuryente. Dakula ko pong pasalamat kay Mayor. Nagkaigwaman po ako kainin solar. Siya po mismo ang nagkabit. Maugma pong maray. Naugma po ako sa binisita po ako ang harong po na araw kaiyan. Naanuhan po sa pangay po. Kung taon kan sim, kamo na mga pagkarik mo. Kaya. Papasalamat po kami kasi binigyan kami ng mga araw kainin. Kaya maraming salamat po kay Marcel Pan. Siya lang po ang nakapag-isip ng ganitong programa. Ngayon lang po kami nabigyan ng pansin. Malaking tulong po ito sa amin. Ang paglalakbay ay laging nagtatapos sa after-track processing session. Kasama ang mga opisyal ng barangay, pinag-uusapan nila ang mga obserbasyon, problema at mga posibleng solusyon. Biyan po doon sa pagbibigay po ng solar panel, biyan po doon sa pagbibigay po ng food packs na galing po sa DSWD. Nagkakaroon din po tayo ng community assessment. Tinitingnan din po natin ano yung actual na kalagayan po ng mga tao sa komunidad doon sa mga target areas po natin. Mula po doon sa community assessment, mula doon sa mga pag-aaral po natin, nagbibigay po tayo ng mga rekomendasyon. Doon sa after-track processing, na-capture doon lahat ng mga poverty indicators from health, yung income and livelihood, education, meron ba silang mga anak na hindi nag-aaral. So lahat ng mga indicators ng poverty, napaprocess siya. Inaalam natin yung pangangailangan ng bawat barangay, ng bawat tahanan, kung sila ba ay kailangang i-provide ng mga trainings para lang ma-enhance yung kakayahan ng bawat miyembro ng pamilya. Marami talaga pong puno yung napuputol. So isa po yun sa mga issues in concern namin and yung mga nagkakaingin po sa bundok. Sa mga ganitong paraan na nakikita po talaga namin yung mga problema, sinisiguro po namin na magkakaroon po siya ng detalyado or ng mas masusing solusyon. Yung CBMS, initially, nagamit namin dun sa first day ng tukad. So meron kaming pinuntahan doon na isang pamilya, PWD ang nanay, may 7 siyang mga anak, yung ama, common laborer. Talagang pag nakita mo yung yung household, sobrang hirap. Sa processing po, pinag-usapan ng team na kung pwede, bigyan natin ng bahay kasi yun yung kailangan talaga eh. So nag-design po yung engineering ng LGU GOA ng bahay. Yung materials na is mga less than 200,000 lang. Yung labor po as counterpart ng barangay. So dinesign namin siya as typhoon resilient. So we provided 3 bedrooms. So isa para sa girls bedroom, tapos isang boys bedroom para at least may privacy yung family. Tapos isa din yung para sa mag-asawa. Kami po na ding mayor, naugba po kami ka. Dahil sa pagsabi ni mayor na papaharuan po kami, kaya pasalamat po ko kay mayor na Marcel Pan po. Mababaguhan sa muyang harong. Kayo po, medyo nagkuyan naman sa muyang buhay. Salamat po kay Mayor Marcel Pan po. Very effective na ini pong gobyerno bringing the government closer to the people of the far-flung areas. Talagang very effective ining pigibong ini. Kaya saludo po kami sa mga municipal mayor, sa mga opisyalis kang activity ining tukad. Dahil man po nahihiling kang ibang tao ang tunay na sitwasyon hanggang po dahil nahiling sa paagi kang organic programa. Kami man po ng mga teacher, napipilmi po ngunyan kung ano ang kadipisilan kang mga estudyante na hararayo po pala ng haruninda. Makakualang sila ng education. Hindi ko inaasahan na ganito yung epekto ng tukad. Kasi parang kwentuhan lang kami doon sa burol ng nanay ko. So sa akin talaga ay nagpapasalamat talaga ako sa May Kapal kasi sabi ko, God's blessing po ito sa bayan ng GOA. Kung makikita niyo po yung faces ng mga binibigyan namin ng
makikita mo yung saya sa kanilang mukha. Sa kasalukuyan, 8,471 pamilya na ang nabigyan ng food packs. 24 at may 135 puno naman ang naitanim ng Tukad team. 684 na mga bahay ang nabigyan rin ng solar lights. Nakapagpamahagi na rin ang Tukad ng 177 piraso ng sanitary toilets sa mga pamilya. 2 pamilya ang nabigyan ng typhoon resilient houses. The Tukad program has revolutionized and improved the delivery of basic services in Goa. The real spirit of bottoms-up budgeting is achieved, and more importantly, the taxes paid are well spent as to what the residents really need and not what local and barangay leaders want. Aside from answering the basic needs of far-flung communities, one lasting result of Tukad is the awakening of the social consciousness in various sectors, including the youth, and instilling in them the spirit of volunteerism. Instead of spending their time in various fun pursuits, they sacrifice by walking to those far-flung areas to be with the people. In the process, they forget about themselves and little by little become aware of the needs of others. The presence of town officials and the different departments brings a message of hope to those visited communities. Even if we are unable to answer all of their needs, they feel the joy of knowing that they are not forgotten, that they are important. It is called the Ministry of Presence. Tukad makes the people feel that the government cares for them.